Ngayong araw mga boss ay may nagpagawa sa atin. Ang problema daw ay yung kaha ng kanyang motor ay nabitak. Dito kasi sa parte ng motor ay dito nilalagay yung karga. Kaya ito yung dahilan kaya nabitak yung kaha ng kanyang motor. Sabi din ng mga ari ay sinubukan niya na bumili ng replacement na katulad nito. Ang problema ay madaling masira kasi pangit yung klase ng plastic. May kamahalan daw yung original na kaha na katulad nito. Kaya ang desisyon niya ay ito na lang yung ipagawa niya. Kaya ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano ko ito ipa-fiber para bumalik yung kanyang tibay at mawala yung kanyang mga bitak. Yung ibang kaha nito mga boss ay tinanggal kasi pinakulayan niya. Ito lang yung part na hindi muna niya pinakulayan kasi ipapagawa pa niya. Tsaka na lang daw pag tapos na itong magawa. Kaya pagkatapos namin mag-usap, sinimulan ko na itong tanggalin mga boss. Yung air filter pala ng carburetor mga boss ay galing pa daw yun sa abroad. Ito yung naging sira ng kaha mga boss. Ito yung naging problema. Yan yung kanyang bitak. Ito yung gagawin natin. Dalawa pala itong naging bitak. Ito yung parte na ito. Ito yung mas malaki kaysa dito sa kabila. Ito yung gagawin natin. Papakita ko sa inyo mga boss kung yung diskarte ng paggawa nito. Unang proseso mga boss ay hugasan muna natin yung kaha para matanggal yung mga putik o yung malinis yung area ng ating pagpa-fiberan. Pagkatapos hugasan ay punasan natin ito ng basahan. Siguraduhin tuyong-tuyo talaga yung ating kaha mga boss o yung ating pa-fiberin. Dito mga boss ay nagputol ako ng alambre. Tigwa 1 inch yung haba. Ito yung gagawin natin na parang kabilyada niya. Binaluktot ko to ng purmang S mga boss. Iinitin natin ito mga boss at ilulubog doon sa plastic para tumibay yung kanyang pagkadugtong. Sa puntong ito mga boss ay sinimulan ko ng pagdikitin o yung tunawin yung parte na may bitak. Siguraduhin mo talaga mga boss na napagdikit mo talaga lahat yung may mga bitak. Sa puntong iyan mga boss ay sinimulan ko na ilagay yung mga alambre o yung mga ginawa nating pinutol kanina. Iinitin lang natin ito mga boss o gamitan natin ng soldering iron para ito ay lumubog doon sa plastic. Tansyahin mo lang na hindi siya lumagpas sa pagkalubog kasi pag nasubraan mo baka doon sa kabila ay bumukol. Pagkatapos kong ilagay yung mga alambre mga boss ay sinimulan ko ng lagyan ito ng mga spotted holes. Ito kasi yung nagsisilbi ng hawakan ng ating fiber mga boss. Pag wala kasi ito o diniretso natin dun sa plastic ay hindi siya kakapit. Kakapit man pero matatanggal lang madali. Buti nang may mga ganitong mga butas-butas mga boss ay ito yung pagkakapitan ng ating fiber. Pagkatapos ko lagyan ng mga spotted holes mga boss
ay nilagyan ko ng masking tape yung kabilang side na ating kaha. Ito yung nagsisilbing harang pag binuhusan na natin ng resin at fiber mat yung kabilang side ng ating kaha mga boss. Sa puntong ito mga boss ay dito na ako nagtimpla ng resin at fiber mat. Yung resin ko pala na gamit yan mga boss ay pure talaga, hindi ko to hinaluan ng styrene. Hinaluan ko rin ito ng kunting pintura mga boss na kulay itim para maging kulay itim yung ating gagawing timplada. Yan, hinalo ko na lang dyan mga boss at ilalagay natin ito dun sa ating kaha, yung area ng ating pagdidikitin o yung re-referent. Pagkatapos lagyan yung isa mga boss ay nagtimpla ako ulit. Yung timplada niyan mga boss ay ganun pa rin. Pagkatapos lagyan ng fiber mat mga boss ay patuyuin muna ito ng 1 oras. Pagkatapos na 1 oras mga boss ay binalikan ko yung ginawa kong kaha. Check mo muna boss kung tuyong-tuyo na talaga bago mo ito ikabit.